Bago po tayo magsimula mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating programa sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, pag-comment at syempre pag-subscribe po para updated kayo sa mga bago po nating upload. Yun lang po mga kaibigan, simulan na natin ang kwento ng isang sender na talaga naman pong nakakakilabot. Magandang araw o gabi sa inyo, sir. Muli po akong magsishare ng story sa inyo. Ito naman po ay kwento tungkol sa pagkamatay ng aking pinsan. Lugar po ito sa Negros, taong 2016. Kwento po ito ng aking ina dahil wala na po ako sa lugar namin noong mga panahon na nagkasakit at tuluyang namatay ang pinsan ko. Sa lugar po ito nila mama dahil hiwalay po ang aking ama at ina, Sir Alex. Tawagin na lang natin na Kuya Bobong ang aking pinsan. Mahirap po ang buhay nila at marami po silang magkakapatid. Si Kuya Bobong ay pangatlo sa kanilang magkakapatid. Masipag at isang kargatapas o trabahador sa tubuhan. Ang mga kapatid niya naman ay nag-aaral pa. Ang kuya at ate niya ay nagsiasawa na. Si Kuya Bobong ang nagsilbing katuwang sa pamumuhay ng kanyang ama at ina. Ang bahay nila ay malapit lang sa sapa at ang sapa na ito ay mayroong talon malapit lang din sa kanila. Marami pong isda sa sapa na yon. Tulad na lamang ng tilapia at Taiwan o yung hito. Pag walang trabaho si Kuya Bobong ay nangunguha siya o nangunguryente sila ng isda sa sapa kasama ang kanyang kapatid na lalaki. Ang kuryente po ay gumagamit po ng baterya tulad ng baterya ng motorsiklo. Siguro pamilyar naman po kayo rito. Isang araw ay naisipan niyang manguryente dahil wala pa po silang trabaho nun. Isinama niya ang kanyang lalaking kapatid na si Tonton. Marami po silang nakuryente na isda nun at nang medyo malayo na ang kanilang narating ay niyaya na raw siya ng kapatid niya na umuwi na pagkat pwede ng pang-ulam ang mga nahuli nila. Pero hindi pa nakontento si Kuya Bobong dahil aniya, marami sila at kailangan niya ring damihan ang huli para may maiulam din sila kinabukasan. Binaba nila ang talon at doon ay nanguryente sila sa may banda kung saan mayroong mga malalaking bato. Isang Taiwan na puti ang nakita niya na pumasok sa malaking bato at agad niya itong hinabol. Pagkatapos ay agad ding kinuryente ni Kuya Bobong ang puting hito na yon o Taiwan kung tawagin sa amin. Ang puting hito ay hindi po kadalasan na nahuhuli dahil bihira po makita ang ganitong hito. Meron din talaga nito kasi parang albino po sila. Malaki at matagal daw itong tuluyang nanghina. Napilit itong pumipiglas sa pagkakakuryente. Nang nanghina na at tuluyang namatay, ay kinuha na at pinasok na ni Kuya Bobong sa net ang puting hito at dahil sa laki nito, ay nagpasya silang umuwi na at linisin ang mga nahuling isda. Dumating sa bahay nila na masaya at agad nila na niluto ang mga nahuling isda. Masarap ang naging hapunan nila noon dahil sa ang tiyahin ko na tawagin natin sa pangalang Nida ang nagtimpla na nilagyan ng pampaasim ang luto. Pagkatapos daw nilang kumain ay nagpahinga sila at nakinig pa ng radyo. Yun kasi ang nakaugalian nila
dahil wala pong kuryente sa lugar namin. Bundok po kasi iyon. Mga ilang oras ang nakalipas ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ni Kuya Bobong at parang lalagnatin daw siya. Nilatagan naman siya ng banig at pinagpahinga ng aking tiyahin. Bandang 11:00 ng gabi ay napagising si Tia dahil sa parang umuungol si Kuya Bobong at nang hawakan niya ito ay sobrang init ng kanyang buong katawan. Ginising nila si Kuya Bobong. Naglaga agad ng luya na nilagyan ng kalamansi at pinainom si Kuya. Nung gabing iyon, Sir Alex, ay wala masyadong tulog sina Tia dahil sa pag-aalala kay Kuya Bobong. Kinabukasan nun ay patuloy na nilalagnat si Kuya at minsan nang nagsasalita ng pasensya po, hindi ko po sinasadya. Para siyang nananaginip at nang gisingin ay napapayakap kay tiyahin si Kuya Bobong dahil sa takot at sabay sabing nandito sila, mga maiitim na tao, parang anino at ako'y gustong saktan. Hindi naman maintindihan ni Tia si Kuya Bobong dahil baka sa lagnat lang daw kaya siya nagdidileryo. Lumipas pa ang ilang araw noon. Unti-unting namamanas ang kanyang katawan at may mga bumukol po sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Dinala siya sa hospital at sinuri ng mga doktor pero walang matukoy na sakit ang mga dalubhasa. Nang dahil po doon ay niresitahan na lamang siya ng mga antibacterial sapagkat baka sa tubig lang daw nakuha yung kanyang sakit. Umuwi sina Tia at Kuya Bobong at patuloy ang sakit niya sa balat. Nang ilang araw pa ang lumipas at kalaunan nun ay natutuklap na ang kanyang balat na para umanong nasusunog. Sa pag-aalala ng kanyang ama at ina ay dinala ulit si Kuya Bobong sa hospital pero ganun pa rin po, Sir Alex. Hindi pa rin matukoy-tukoy kung ano ang sakit niya kaya ni-refer siya sa ibang malaking hospital sa kabilang bayan. Ngunit ganun pa rin po. Walang makitang sakit ang mga doktor. Normal ang mga resulta. Nanatili pa si Kuya Bobong ng ilang araw nun sa hospital. Kasama sina Tia. At hanggang sa hindi na siya pinahiga sa higaan dahil dumidikit na po ang kanyang balat sa kumot. At parang naaagnas daw po ang kanyang balat na medyo mabaho. Maging ang mga doktor ay napailing sa kung anong klaseng sakit ang dumapo kay Kuya Bobong. Dahil sa kakulangan ng pera noon ay nagdesisyon sila na iuwi na lamang si Kuya Bobong. Paglabas nila sa hospital ay may isang lalaking nakatayo sa labas na hindi naman gaano katanda. Nang makita sila nito, tinanong sila kung ano at bakit nagkaganon si Kuya Bobong. Napansin niya umano ang kalagayan ng aking pinsan. Umiyak lamang si Tia noon dahil pati siya ay hindi niya talaga maintindihan kung ano po ang nangyayari kay Kuya Bobong. Lumapit yung lalaki, tinignan siya at sinuri nito na parang may binubulong na mga orasyon sa mga sugat ni Kuya. Ilang sandali lamang po ay nabigla ito kasi ayon sa kanya, engkanto daw ang naperwisyo ni Kuya Bobong. Nag-alok ito sa kanila na gagamutin ang kuya namin dahil albularyo daw siya. Dahil sa kapos at pag-aalala ay pumayag si Tia pero nagsabing wala raw silang pambayad sa lalaki. Sumagot naman ang lalaki at sinabing hindi naman daw po siya kailangang bayaran
dahil nagmamagandang loob lamang siya na tulungan sila sapagkat siya ay isang albularyo. Dahil hindi raw biro ang sinapit ng aking pinsan nang kanyang makita ito. Nagpakilala ito sa kanila at mayroon itong asawa at mga anak. May ginamot din daw siya malapit doon sa hospital. Kaya nagkataon na nakasalubong niya sina tiya sa labas at alam daw ng pamilya niya na ang panggagamot niya ay tumatagal ng 1 linggo kaya hindi daw gaanong nag-aalala ang asawa at anak nito kung hindi siya agad nakakauwi. Sumama po ang lalaki kina tiya. Nang marating nila ang bahay nila tiyahin, nagkape sila, kumain ng tinapay at pinangakuan nila ang lalaki na sila na ang bahala sa pagkain at matutulugan nito habang nandoon siya gumagamot sa kuya namin. Nagpasalamat naman ang albularyo at nagsimulang maghanda ng kanyang mga kasangkapan sa panggagamot. Inilabas daw nito ang isang kandila at maya-maya lang ay nahulaan din nito ang tungkol sa talon na medyo malapit lang sa bahay nila tiya. Inilarawan pa nito ang hitsura ng talon. Nagulat naman sina tiya Sir Alex dahil unang beses po ng lalaki na makapunta sa lugar na iyon, kina tiya. Wala naman daw silang binanggit tungkol sa talon. Sabi ng albularyo ay isang rena daw ng itim na engkanto ang napatay ni Kuya Bobong kaya gumanti ang pamilya nito. Sabi ng albularyo, magpausok ng insenso at nag-usal din siya ng mga orasyon noon. Araw-araw, 3:00 ng hapon ay ginagawa ito ng albularyo sa bahay nila. Nagkasundo po kasi sila na doon muna sa bahay nila tiya ang albularyo at 1 linggo itong mananatili roon. Hanggang sa medyo nanumbalik ang lakas at naghilom ang mga sugat ni Kuya Bobong sa katawan. Dumating sa punto na nakakatayo na siya at nakakalakad na mag-isa sa kanilang palibot. Nakakapagsaing na rin daw si Kuya Bobong nun. Kaya nagdesisyon na ang albularyo na magpaalam muna at uuwi na muna sa kanila pagkat baka mag-alala na raw ang kanyang asawa at anak. Pero bago po ito umalis, inabutan sila ng isang papel na may nakasulat na address. Puntahan daw kaagad siya kung kinakailangan. Pero kabilin-bilinan ng albularyo na dapat ay mag-alay sila ng manok na itim doon sa talon at humingi ng kapatawaran o tawad sa mga engkanto na kanyang nagambala. Kung di nababalik ang manok, ang ibig daw po sabihin nun, Sir Alex, ay tinanggap ng mga engkanto ang kanilang paghingi ng tawad. Nagpasalamat at sinunod naman nila tiya ang bilin na iyon ng albularyo. Nagdala ng manok na kulay itim ang asawa ni tiya sa talon at kahit walang nakikita ay nagsasalita ito na humihingi ng tawad sa naging perwisyo ni Kuya Bobong dahil hindi daw alam nito ang nangyari at hindi rin daw sinasadya pagkat hindi naman sila nakikita. Pero kinaumagahan, yung manok na inalay nila sa may talon ay bumalik sa kanilang bahay at tumilaok pa nga ito noong 12:00 ng gabi. Kaya kinakabahan na si tiya. Patuloy po nilang pinapausukan ang bahay ng insenso at nagdadasal kada hapon. Sa 2nd araw na wala ang albularyo ay nagsimula ulit ang bangungot ni Kuya Bobong. Katulad ng dati, naaalimpungatan siya at sinasabi niyang nandito na ulit sila. Ma, nandito na naman sila. Marami sila. Matataas at maiitim na mga tao. Kukunin po nila ako. Ma, tulungan niyo ako. Tinutusok nila ako ng kung anong matulis na bagay, ma. Ma.
Humingi na ng tulong sila tiya sa mga kapatid nito na puntahan at tawagin ang albularyo na unang gumamot kay Kuya Bobong. Pero malayo po ang lugar nito, kaya hindi nila agad ito napuntahan. Sa bawat pagdaan ng araw ay mas lalong lumalala ang nangyayari kay Kuya Bobong. Hanggang sa mga sumunod na araw ay biglaan na lamang po ang nangyari. Tuluyan pong namatay ang aking pinsan na si Kuya Bobong. Iyakan at puno ng lungkot ang bahay nila tiya dahil sa biglaang pangyayari na iyon. Para silang binagsakan ng langit at lupa. Ang dating masaya at simpleng buhay ay bigla na lamang napalitan ng matinding kalungkutan. Fast forward tayo hanggang sa nailibing na ang aking pinsan. Pero ang nakakalungkot pa sa nangyari, hindi lang basta natapos doon. Paano po kasi? Bigla na lang pong namatay ang kanilang bunsong kapatid at tatay ni Kuya Bobong. Hindi nila malaman kung ito ba ay kasali sa kaparusahan binigay sa kanila ng engkanto. Nakakalungkot po Sir Alex dahil mahal ko po yung pinsan ko. Mahal ko po silang lahat. Kahit ako, hindi po mapapaniwalain sa mga ganitong pangyayari dahil baptist po ang side ng papa ko Sir Alex at hindi po ito pinapahalagahan sa aming simbahan. Pero kung totoo man po ang kwento ni Mama, Diyos na lamang po ang nakakaalam. Pagkatapos nga po mailibing ang aking pinsan na si Kuya Bobong, ay naging mahirap ang bawat araw sa kanila nila tiyahin. Ang bahay nila ay walang sigla pagkat nakatuon lahat sa gawain ang bawat isa. Naging mainitin din ang ulo ni tiya dahil kinakapos minsan kahit sa pambili lang ng bigas. Minsan nangungutang na lang din sa tindahan. Yung ibang anak po o pinsan ko ay tumigil na rin sa pag-aaral para makatulong sa pagtatrabaho at sa mga gawaing bahay. Hindi naman nila inakala na ang pagkamatay ng aking pinsan ay hindi lang pala doon nagtatapos dahil ang sumunod po na nangyari ay mas malala pa pagkat 2 buhay pa sa kanilang pamilya ang mawawala. Mga ilang buwan na ang nakalipas nang pumanaw ang aking pinsan na si Kuya Bobong ay naging okay naman po sina tiya kahit papano. Halos nga lahat ng mga tao dun sa kanila ay alam ang kwento sa pangyayari. Sila tiya ay may kung tawagin sa amin. Ito po ay maliit na lupa nila na tinatamnan ng mga kamoting kahoy, saging, mais at kung ano-ano pang mga gulay. Yung sinasabing ay nasa pangpang po malapit din po doon sa batis o talon kung saan doon na kuryente ni Kuya Bobong ang puting hito na isang engkanto pala. Hindi lang basta engkanto kundi rayna pa. Ayon iyon sa sinabi ng albularyo na gumamot kay Kuya Bobong. Doon din po sa ay may isang malaking puno ng takinis. Hindi ko po alam kung ano ang tawag nito sa ibang lugar. Pero ang bunga po nito ay bilog na medyo mabalahibo at malaki lang ng kaunti sa jolen. At ang bunga po nito ay maihahalin tulad sa fig fruit na paboritong kainin ng mga ibon at bayawak. Sa mga nakakaalam kung ano ang tawag sa punong ito sa inyo, i-comment nyo na lang po sa baba. At yun nga po Sir Alex, ang puno po na ito ay matatanaw lang din nila tiya mula sa kanilang bahay lalo na kung maliwanag po ang buwan. Maniwala man kayo o sa hindi, pero parang Christmas tree po ang puno na ito tuwing kabilugan ng buwan.
dahil sa mga alitap-tap o fireflies na nagbibigay liwanag sa puno. Kahit po ako ay nakasaksi nito noong nagbakasyon ako kina mama. Si Tia po halos pumupunta doon sa uma niya kasama po ang bunso nilang anak na tawagin natin sa pangalang Aming. Si Aming ay mahiyain po na bata. Minsan tahimik pero palangiti naman siya kung minsan. Siguro ng mga panahon na yon ay nasa 6 na taong gulang na po ito. Habang si Tia ay naglilinis sa isang tinatanggalan ang mga damo sa kanyang mga pananim, si Aming daw ay nakaupo lamang sa ilalim ng nabanggit na puno ko kanina. Hindi daw napansin ni Tia na nakatulog ang bata dun sa ilalim ng mismong puno na yon dahil abala po siya sa pag-alis ng mga damo at nanguha rin po siya ng mga kamoting kahoy para din makain nila. Nang matapos daw si Tia sa ginagawa niya, ay pinasan na niya ang sako na may laman na kamoting kahoy at tinawag niya si Aming na sila ay uuwi na. Subalit hindi daw tumugon si Aming sa kanyang pagtawag, kaya pinuntahan niya ito at doon nga niya nakita niya ang bata na nakahiga at parang tulog na tulog. Makailang beses daw niya itong ginising. Pero ayaw daw po magising ni Aming. Kaya kinakabahan na si Tia at nagsisigaw na ng tulong dahil hindi naman malayo ang bahay nila at para marinig ito ng kanyang asawa at iba pang mga anak. Dahil sa pagsisigaw ni Tia, si Tonton po ang nakarinig at tumakbo patungo sa kanila. Sabi ni Tia, buhatin ang kapatid niya at dalhin sa bahay dahil hindi na ito nagigising. Dali-dali naman binuhat ni Tonton ang kapatid at nagmamadali na dalhin sa bahay nila. Anong nangyari? Tanong daw ng kanyang asawa o asawa ni Tia na tawagin na lang po natin sa pangalang Tatay Rohing. Sumagot si Tia at sinabing natulugan sa dalom sang kahoy si Aming. Samtangga panghilamon ko kag sang magpuli na kami, way na siya gabugtaw. Salitang Ilonggo po ni Tia na ang ibig sabihin sa Tagalog. Nakatulog sa ilalim ng kahoy si Aming habang nagtatanggal ako ng mga damo. Nung uuwi na kami, hindi na siya gumigising. Pilit na ginigising nila Tatay Rohing ang anak nila pero hindi pa rin nagigising na animoy. Sobrang himbing ng kanyang pagkakatulog. Binasa pangaraw nila ng tubig ang mukha nito. Ngunit lumipas ang ilang oras at habang naghahanda na raw sana si Tatay Rohing, natatawag ng manggagamot ay bigla na lang nagising si Aming at parang uhaw na humihingi ng tubig. Agad naman nila itong binigyan ng tubig at nang makainom ay tinanong nila ito kung ano ang nangyari sa kanya. Dito ay nagkwento si Aming na habang abala si Tia kanina ay may isang magandang babae raw ang nooy lumapit sa kanya na nakangiti. Niyaya umano siya nito na mamasyal lang sandali sa isang magandang lugar. Sumama naman daw siya at doon nga ay nawalan ito ng malay pero sa kanyang panaginip ay sobrang ganda raw ng lugar na pinuntahan nila na punong-puno ng bulaklak ang paligid. Sobrang liwanag daw ng lugar na yon at napakaraming ibon na parang umaawit sa mga punong kahoy. May nakita siyang maliit na sapa na kumikislap ang malinis na tubig nito dahil sa liwanag. Ipinakita din daw ng babae ang kanyang bahay na hindi naman masyadong malaki. At nang pumasok sila sa loob, ay may mga pagkain nang nakahanda sa mahabang mesa. Ayon kay Aming, masasarap raw ang mga pagkain doon pero parang hindi naman nakaramdam ng gutom si Aming noon. Dahil nga sa bata lang siya
Ang nakaagaw pansin talaga sa kanya ay ang isang glass jar na punong-puno ng lollipop. Tumingin siya sa babae. Nakangiti naman ito sa kanya at nagsabing, "Sige, kumuha ka lang dyan ng lollipop. Masarap yan at para talaga yan sa iyo, nak." Kumuha ng isa si aming Sir Alex. Pagkatapos ay kinain niya ang lollipop. May biglang lumabas daw na lalaki sa kwarto na nakangiti rin sa kanya. Pinakilala ng babae sa kanya na asawa raw niya ito at wala silang anak kaya gusto nila na si Aming ang magiging anak nila at kung gusto raw ni Aming ay pwede na niya itong tawaging mama at papa. Napakabait naman daw ang mag-asawa na yon sa kanya at may pinakita pa na mga magagandang damit. At parang ayaw na raw siyang pauwiin sa kanila nun. Pero sabi ni Aming sa kanila, uuwi raw muna siya at babalik na lang sa susunod na araw dahil maganda raw ang lugar nila at gusto ni Aming na mamasyal ulit doon. Nagtanong nga raw ang lalaki na kung gusto ba nito na doon na tumira. "Gusto mo ba na dito ka na lang sa amin, anak?" Nang dahil sa ganda at nakakaakit ang lugar, ay napatango ang bata at sinabi niya pong, "Opo, gusto ko po rito." "O sige, ibalik ka namon danay sa inyo pero sugaton ka namon ha." "O sige, ibabalik ka muna namin sa inyo pero susunduin ka namin ha." Sabi sa kanya nung lalaki. Nang dahil nga sa kwento na iyon ni aming Sir Alex, ay nabahala si Tia at naguguluhan pero nangibabaw para sa kanila na isa lamang po itong panaginip ni Aming. Akala nila okay lang ang lahat. Ngunit kinagabihan, dito na po simulang sumama ang pakiramdam ng bata na katulad din po ni Kuya Bobong ang nangyari sa kanya. Una ay nilagnat siya ng husto pero ang nakakapagtaka daw po ay may binabanggit sa kanila si Aming. Kahit sobrang init ay pilit itong nakatingin sa bintana at binabanggit ang mga katagang mama at papa na nakangiti. Sa labis na pag-aalala, sabi agad ni Tia kay Tatay Rohing, puntahan kinabukasan ang albularyo na tumulong kay Kuya Bobong noon dahil hindi na raw maganda ang nangyayari kay Aming. Malayo po ang lugar ng albularyo, Sir Alex, at kailangan pang sumakay ng Ceres bus papunta roon. Manghihiram na lang daw ng pamasahe si Tatay Rohing doon sa kanila o sa aking mama. Pero di na sumikat ang araw. At si Aming ay bigla na lamang pong pumanaw. Nang dahil sa pangyayari, nabalot po ng lungkot at hinagpis ang bahay nila Tia. Napakasakit po ng pangyayari. Wala silang nagawa. Kaya tinanggap na lamang nila ito at pinagpasa Diyos na lamang ang nangyaring dilubyo sa pamilya nila. Subalit hindi pa natatapos ang dilubyo na yon dahil pagkalipas lang ng ilang buwan, sunod naman pong namatay si Tatay Rohing. Dinapuan din po siya ng hindi maipaliwanag na sakit. Hindi po inaasahan ng ninuman na ganun ang mangyayari sa kanila. Kaya dahil sa pakiusap nila mama at iba pa nitong mga kapatid na lumipat na ng bahay dahil malas at parang gusto silang ubusin doon, lahat po silang pamilya, Sir Alex, ay napilitan po na lisanin ang kanilang bahay kahit nalabag sa kanilang kalooban. Ganun po ang nangyari. Pero simula po nung lumisan sila, ay para bang lumisan din po yung kamalasan sa pamilya nila.
Sa ngayon po Sir Alex, medyo guminhawa na po yung buhay nila o pamumuhay. Ang babaeng anak po kasi ni Tia ay nakapag-abroad siya at nakakapagpadala na po ng pera sa kanila buwan-buwan. Alam ko po na ang ibang listener niyo po Sir Alex ay hindi po naniniwala sa mga ganitong kwento pero okay lang naman po yun. Mayroon talagang ganun. May mga tao na to see is to believe. Kahit nga po ako noon Sir Alex ay ganun din. Pero unti-unting nagbabago. May mga tanong sa utak ko. Oo, may mga taong to see is to believe. Pero, ang hangin ba ay nakikita natin? Hindi po, di ba? Pero nararamdaman. Ito po ang isa sa aking basihan. Hindi lang po tayo ang naninirahan dito sa mundo. Yun lamang po Sir Alex. At maraming salamat po sa inyo. God bless and again, more power po sa channel ninyo. Salamat po sa pagbibigay pansin sa kwentong ito. Ako po muli, Jad ng Negros. So, nakakalungkot ang kwento ni Sir Jad mga kaibigan, no? Imagine 3 miyembro ng pamilya talaga yung nawala. So, ako naniniwala ako sa mga ganitong kwento kasi may pangyayari din po na ganito sa amin noon. Ang kaibahan lang, itong dito sa amin na nangyari is sila po ay magbabarkada. Totoo po yan. Mananabas sila. Meron silang pinutol na malaking puno dito sa amin. Oo. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari? Lahat po sila namatay. Yes po, sunod-sunod ang pagkamatay nila. Dahil ayon sa sabi-sabi, nasira raw po nila yung isang kaharian ng mga engkanto. So, wala pong ibang pinagdududahan yung mga tao, mga kaibigan, pamilya, kundi yung isang malaking puno ng balite na tinumba nila. Kaya ako naniniwala ako sa mga ganitong kwento. Kayo, naniniwala din ba kayo? At yun lang po mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo, pwede nyo pong isend dito sa ating programa. Ang pangalan po ng ating email kung saan nyo na isend yung mga stories ninyo ay smcreepystories@gmail.com. Mababasa ko po yan kasi araw-araw po akong nagbubukas ng email ko dahil marami pong nagsisend sa akin ng mga kwento. Huwag nyo rin po kalimutang suportahan po yung programa natin sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share. Syempre po, mag-subscribe din po kayo para updated po kayo sa mga latest video na i-upload pa lang namin. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Ako ang inyong lingkod, Alex ng Pinoy Creepy Files. Magandang gabi.